Sa video na ito ay aking pag-aaralan kung ano ang cellular respiration at kung paano ito nangyayari. So, ano nga ba ang cellular respiration? Ang cellular respiration ay isang proseso kung saan breakdown ng mga living things ang glucose molecules para makagawa ng ATP. In other words, ang cellular respiration ay paraan natin para makakuha ng enerhiya mula sa ating kinain, specifically mula sa glucose. Pero, bakit nga ba kailangan na i-breakdown pa ang glucose? To answer this question, answer this second question. Bakit mo kailangang i-slice pa ang isang buong pizza? Tama, dahil hindi mo kayang kainin ng buo ang buong pizza. In the same way, hindi pa magagamit ng ating mga cells directly ang glucose kaya kailangan itong i-breakdown into molecules na magagamit nila. Note lang na ang cellular respiration na ating pag-aaralan ay iba sa respiration o paghinga natin gamit ang ating mga baga. Ngayon, ano nga ba ang ATP? Para sa mga hindi pa nakakaalam, ATP stands for adenosine triphosphate. Ito ay isang molecule na nagdadala ng energy. So, bakit naman importante ang ATP? Well, ang ATP ay ginagamit ng lahat ng living things para makagawa ng kahit na anumang activity. For example, sa mga tao gaya natin, kailangan natin ng ATP para magawa natin ang ating mga ginagawa araw-araw. Sa madaling salita, ang ATP ay parang isang battery ng phone mo. If lobat ito, hindi din gagana ang iyong phone. Ganon din tayo. Pag walang ATP, mamamatay ang ating mga cells at eventually, tayo din. Pag-uusapan natin ang tungkol sa parts at functions ng cell sa ibang video. Ngayon, alamin na natin kung paano nga ba ginagawa ang ATP ng ating katawan. Gaya ng nabanggit kanina, nakakagawa tayo ng ATP sa pamamagitan ng cellular respiration at ito ay nangyayari sa ating mga cells. Mayroon itong tatlong stages: ang glycolysis, Krebs cycle, at oxidative phosphorylation. At this point, maaaring nalilito na kayo but don't worry kasi titingnan natin sila isa-isa mamaya. For now, just look at how amazing this process is. Isn't it? Unahin natin ang glycolysis. Ito ay nangyayari sa cytoplasm ng ating cell. Para madali mong matandaan, ang glycolysis ay nangangahulugang glucose splitting dahil ang meaning ng glyco ay glucose at ang lysis naman ay to split. So, sa glycolysis, kailangan ng dalawang ATP para ito ay mangyari. In other words, gumagamit ang ating cell ng dalawang ATP para makagawa ng dalawa pang ATP. Hindi lang yan, nakakagawa din ang ating cell ng 2 molecules of pyruvates at 2 molecules ng NADH. Cool, di ba? Pero para saan naman ang pyruvates at ang NADH? Ang mga ito ay magagamit sa next stages ng respiration. By the way, sa glycolysis ay hindi kailangan ng oxygen, kaya ito ay tinatawag na anaerobic process. Bago tayo magpatuloy, i-take note muna natin kung ilang ATP na ba ang nagawa. So far, 2 pa lang. Ayon sa mga scientists, sa isang cellular respiration, mayroong 38 ATP molecules ang nagagawa. Kulang pa tayo ng 36. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang stage bago mangyari ang Krebs cycle. Tama, may nangyayari pa bago mag-start talaga ang Krebs cycle. Ang tawag natin sa stage na ito ay pyruvate oxidation. If inyong natatandaan, di ba may 2 pyruvates na nagawa mula sa glycolysis? Dadaan ang mga ito sa oxidation. Ganito ang nangyayari. Ang pyruvates mula sa cytoplasm ay dadalhin ngayon sa matrix ng mitochondrion. Take note natin na ang pyruvate ay may 3 carbon molecules.
Sa process na ito ay inaalis ang isang carbon molecule mula sa pyruvate at ito ay magiging carbon dioxide at lalabas sa cell. Ngayon, sa pag-alis ng carbon, may electron na nare-release at ito ay kinukuha ng coenzyme na NAD+. At ito ay nagiging NADH. Ngayon, ang dalawang carbon na natitira na tinatawag nating acetyl ay sasama sa tinatawag nating coenzyme A o CoA para magawa ang acetyl-CoA. Pero, para saan naman ang acetyl-CoA? Ang acetyl-CoA ay parang gasolina na ginagamit ng ating cell para magsimula ang Krebs cycle or citric acid cycle. Ngayon, ang Krebs cycle ay pag-uusapan natin ng mas malalim pa sa ibang video dahil ito ay komplikado. Ang titingnan lang natin ngayon ay ang overview nito. Ganito ang nangyayari sa Krebs cycle. Nasa matrix ng mitochondrion pa din tayo. Di ba may nabuong acetyl-CoA sa pyruvate oxidation? Ang acetyl-CoA ngayon ay sasama sa 4 carbon molecule na tinatawag nating oxaloacetic acid na magre-resulta sa pagkabuo ng citric acid. Pagkatapos, gaya ng ating nakikita, ang citric acid ay dadaan ulit sa sunod-sunod na chemical reactions at magiging CIS-acotinate, D-isocitrate, alpha-ketoglutarate, succinyl-CoA, succinate, fumarate, at malate hanggang sa mabuo ulit ang oxaloacetate. Kaya ito tinatawag na cycle dahil ang last product na nagagawa ay babalik ulit sa first stage ng cycle. Take note na ang Krebs cycle ay 2 beses na nangyayari dahil 2 pyruvates ang nagagawa mula sa glycolysis, therefore, 2 acetyl-CoA din ang nagagawa. So, sa 2 turns ng Krebs cycle ay nabubuo din ang mga sumusunod. 6 molecules ng NADH, 2 molecules ng ATP, at 2 molecules ng FADH2. Ang mga molecules na ito ay importante sa next stage ng cellular respiration, ang oxidative phosphorylation. Ngayon, i-check natin ang ating ATP counter. Ilang ATP ang nabuo sa Krebs cycle? Tama, 2. So, may 4 na ATP na tayo. Kulang pa tayo ng 34. This time, tingnan na natin kung ano ang nangyayari sa last stage, ang oxidative phosphorylation. Ang stage na ito ay nangyayari sa inner mitochondrial membrane. Para mas maintindihan pa natin, let's get started. Dito sa inner mitochondrial membrane natin makikita ang series of protein complexes gaya ng complex 1, complex 2, coenzyme Q, complex 3, cytochrome C, complex 4, at ATP synthase. Itong mga complexes na ito ay importante para mangyari ang oxidative phosphorylation. At ang last stage na ito ay may 2 pang substages gaya ng electron transport chain at chemiosmosis. Naaalala niyo pa ang NADH, tama? Good! Ganito ang nangyayari. Ang NADH ay lalapit sa complex 1 kung saan ipapasa niya ang kanyang electron. Kaya siya ay nagiging NAD+ na lang. Dahil sa electron na yon, nagiging supercharged si complex 1. Sapat para mahila niya ang proton mula sa matrix papunta sa intermembrane space. Pagkatapos ay ipapasa naman ni complex 1 ang electron papunta kay CoQ. Sa point na ito ay lalapit naman ang FADH2 sa complex 2 kung saan ibibigay niya ang kanyang electron at nagiging FAD na lang. Pagkatapos ay ipapasa ni complex 2 ang electron papunta sa CoQ. Then, ipapasa naman ni CoQ ang electrons papunta sa complex 3. Dahilan para ma-supercharge ito. Dahil dyan ay mahahatak na ni complex 3 ang proton papunta sa intermembrane space. Tapos ipapasa ni complex 3 ang electron sa cytochrome C.
Tapos ipapasa naman ni CYP sa complex 4. Dahilan para ma-supercharge si complex 4. Sapat na ito para ma-pump ang proton mula sa matrix papunta sa intermembrane space. Ngayon, ipapasa naman ni complex 4 ang electron sa pinakahuling acceptor, ang oxygen. Dahil dito, mahahati ang oxygen molecule into 2 water molecules. And that is the electron transport chain. At this point, mangyayari na ang chemoosmosis. Papasok na ngayon si ADP para maging ATP. Pero para mangyari ito, kailangan ng energy input ni ATP synthase para matransform niya ang ADP to ATP. Saan kaya manggagaling ang energy input? Tama! Manggagaling ang energy input mula sa protons na nasa intermembrane space. Dahil mas naa-attract daw kasi ang mga protons sa negative matrix. Kaya sila ay bumababa at sa ATP synthase sila dumadaan. Pagbaba ng proton, nagiging dahilan ito para gumana ang ATP synthase at dito na nga nagiging ATP ang ADP. Amazing, di ba? Alam mo ba kung ilang ATP molecules ang kayang nagagawa sa stage na ito? Scientists agree na sa stage na ito ay may 34 ATP molecules ang nagagawa. Wow! Amazing! So, ilang molecules na ba lahat? Tama, mayroong 38 molecules na nagawa. Paulit-ulit itong gagawin ng ating mga cells dahil palagi nating kailangan ng energy. In summary, kailangan natin ang cellular respiration para makagawa ng ATP. Ang cellular respiration ay merong 3 stages, ang glycolysis, Krebs cycle, at oxidative phosphorylation. Through glycolysis, nakakagawa tayo ng 2 ATP molecules at 2 pyruvate molecules. Then, dadaan ang pyruvate sa pyruvate oxidation kung saan ito ay magiging acetyl-CoA na kailangan para sa Krebs cycle. Dadaan naman ang acetyl-CoA sa series of chemical reactions para makaproduce ng 2 ATP molecules, 6 NADH at 2 FADH2. Ang NADH at FADH naman ang mga kailangan para sa oxidative phosphorylation. Dadaan sila sa sunod-sunod na reactions at magriresulta sa pagkabuo ng 34 molecules. All in all, 38 ATP molecules lahat. And that is how cellular respiration happens. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.